Sa mga hindi nakakaalam ay merong napakadelikadong nangyari sa Brazil noong Setyembre 1987. Nangyari ito dahil lamang sa simpleng pagkakamali ng dalawang tao. Pero ano ba talaga ang nangyari? Gaano ito kaseryoso? At anong ginawa ng dalawang taong ito para magdulot ito ng napakalaking trahedya sa maraming tao? At yan, ang ating aalamin. Noong Setyembre 1987, dalawang lalaki sa lungsod ng Goiânia sa Brazil ang nakakita ng lumang medical equipment sa isang abandonadong building. Sila ay sina Roberto Santos Alves at Wagner Mota Pereira. Naghahanap lamang sila ng mga bakal at ibang bagay na pwedeng ibenta sa junk shop. At dito may nakita silang kakaibang bagay. At hindi nila alam na ang nakita nilang bagay ay dati palang ginagamit sa paggamot ng cancer. At mas lalong hindi nila alam na sa loob nito ay may napakalakas na radioactive materials. Kinuha ni Roberto at Wagner ang bahagi ng lumang radiotherapy machine at dinala ito sa bahay ni Roberto gamit ang kariton. Ang radiotherapy machine ay medical equipment na gumagamit ng radiation para patayin ang cancer cells. Dati itong pag-aari ng isang cancer treatment clinic sa Goiânia. Pero noong 1985 lumipat ang clinic sa ibang lugar. Naiwan ang lumang radiotherapy machine sa dating building. Kalaunan, bahagyang giniba ang building pero hindi naalis ng maayos ang radioactive material sa loob ng machine. Kaya sa loob ng halos 2 years, naiwan lang doon ang isang bagay na dapat mahigpit na binabantayan. At heto na nga, pagdating sa bahay, sinimulan ni Roberto at Wagner na baklasin ang machine gamit ang ordinaryong tools. Ang gusto lang nilang makuha ay mga metal na pwedeng ibenta. Habang binabaklas nila ang equipment, nabutas nila ang maliit na capsule sa loob nito. Doon nagsimulang kumalat ang radioactive material. Hindi nila ito nakita bilang panganib dahil walang amoy o anumang malinaw na babala na nagsasabing nalalason na sila ng radyasyon. Hindi nagtagal, nagsimulang magsuka at makaramdam ng hilo ang dalawang lalaki. Pero hindi nila alam na radiation ang dahilan. Inakala pa nung una na maaring pagkain lang ang sanhi ng kanilang pagkakasakit. At sa loob ng capsule na nabutas nila ay naroon pala ang cesium-137. Ang cesium-137 ay isang radioactive material. Ibig sabihin naglalabas ito ng radiation na maaring makasira sa katawan kapag mataas ang exposure. Ginagamit ang ganitong radioactive source noon sa ilang radiotherapy machine para makatulong sa paggamot ng cancer. At may laman din itong cesium chloride, isa itong radioactive material na parang maliliit na butil ng asin na madaling kumalat. At dahil madaling matunaw sa tubig, mabilis ding kumalat ang cesium chloride at dumikit sa kamay, damit, sahig at ibang bagay. At matapos mabutas ang capsule ay noong September 18, ibinenta ang mga bahagi ng machine kay Dever Alves Ferreira, isang may-ari ng junkyard. Hindi rin alam ni Dever kung ano talaga ang nasa loob nito. Pero isang gabi, may napansin siyang kakaiba. May bahagi ng material na kumikislap at naglalabas ng kulay blue sa dilim. Para kay Dever mukhang maganda at mahalagang bagay ang nakita niya. Kaya ipinakita niya ito sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Dito naging mas malala pa ang problema. May maliliit na piraso ng kumikinang na material ang naihawa na sa ibang tao. May ilan na hinawakan ito gamit ang kamay. May nagdala pa ng maliliit na piraso sa kanilang bahay. At dahil hindi nila alam na radioactive ito, normal lang para sa kanila na hawakan at ipakita ang kumikinang na material sa ibang tao. Sa loob lamang ng ilang araw, kumalat ang cesium sa maraming tao at lugar. Around 93 grams lamang ang kabuuang cesium chloride na nasa original source. Mas kaunti pa ito kaysa sa laman ng isang maliit na baso. Pero hindi kailangang marami ang radioactive material para maging mapanganib. Ang problema ay napakalakas ng radiation nito at madaling kumalat ang cesium chloride kapag nabuksan ang capsule. Mas naging delikado pa dahil sa blue glow. Imbes na matakot ang mga tao, lalo silang na-curious. Akala nila espesyal o magandang bagay ang kumikinang na powder. May ilan pang nagpahid ng maliliit na bahagi nito sa kanilang balat para makita ang liwanag. Dahil dito, hindi lang sila na-expose mula sa labas. May ilan ding nakalunok ng cesium matapos itong mapunta sa kanilang kamay, pagkain o ibang gamit. Samantala, patuloy na nagkakasakit ang mga taong nakahawak sa material. May nagsusuka, may nagtatae, may nahihilo, at may mga nagsugat na din at may mga nagkaproblema na rin sa balat. Pero dahil hindi alam ng mga doktor at pamilya na may radioactive material na kumalat, hindi agad nila maintindihan kung bakit sabay-sabay nagkakasakit ang mga tao. Habang hindi pa alam ng mga tao kung gaano kadelikado ang cesium, patuloy itong kumalat sa pamilya at mga kaibigan ni Dever. Sa loob ng ilang araw, mahigit 20 na miyembro ng kanyang pamilya ang nakalapit o nakahawak sa radioactive material. May mga maliliit na piraso rin na dinala sa ibang bahay.
Isa sa mga pinakanapahamak ay ang 6-year-old na si Leyde Das Neves Ferreira, kamag-anak ni De Ver. Nakita ni Leyde ang kumikinang na powder at inakala niyang parang glitter lang ito. Napunta ang cesium sa kanyang mga kamay at katawan. Habang kumakain siya, may radioactive material din na nakapasok sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magsuka. May isa pang kamag-anak na nakahawak sa cesium at pagkatapos ay bumalik sa kanyang trabaho bilang bus driver. Dahil wala pang nakakaalam sa tunay na panganib, patuloy na nakikisalamuha ang mga taong contaminated sa ibang tao. Habang lumilipas ang mga araw, pare-pareho na ang sintomas ng marami. May nagsusuka, may nagtatae, may matinding panghihina, at may mga sugat at paso na lumalabas sa balat. Pero hindi agad naisip ng mga doktor na radyasyon ng dahilan. May mga pasyenteng unang pinaghinalaang may food poisoning o tropical disease. Normal itong isipin dahil walang nakakaalam na may radioactive material palang kumalat sa lungsod. Pero habang dumarami ang magkakaparehong kaso, nagsimulang magduda ang ilang doktor. Mas sinasabi nila na baka radioactive talaga ang dahilan. At isang araw napansin din ni Maria Gabriela, asawa ng junkyard owner, na maraming taong humawak sa kumikinang na material ang nagsimulang magkasakit. Dahil dito naghinala siyang baka may kinalaman ang material sa kanilang mga sintomas. Kaya dinala niya sa health office ang bag na may natitirang bahagi ng radiotherapy machine at ang kumikinang na material. Hindi pa nila alam noon na radioactive pala ang laman nito. Kaya inilagay muna ang bag sa isang upuan sa courtyard, malayo ng kaunti sa ibang tao. Kinabukasan, noong Setyembre 29, tinawag ang isang medical physicist para suriin ang bagay. Ang medical physicist ay expert na gumagamit ng kaalaman tungkol sa radiation sa medicine at safety. Umiram siya ng radiation detector mula sa isang government agency. Bago pa siya makarating mismo sa bag, binuksan niya ang detector. Agad nitong ipinakita ang pinakamataas na radiation level na kaya nitong sukatin. Akala niya nung una ay sira ang detector, kaya bumalik siya at kumuha ng ibang unit. Pagbalik niya, ganun ulit ang nangyari. Puno agad ang reading, doon niya nakumpirma na may napakalakas na radioactive source sa lugar. Mas lalong naging delikado ang sitwasyon nang dumating ang firefighters. Hindi pa nila alam kung ano talaga ang nasa bag, kaya may planong kunin ito at itapon sa ilog. Napigilan sila ng physicist. Kung itinapon ang radioactive material sa ilog, maaari pang mas lumawak ang contamination. Pagkatapos nito, mabilis nang kumilos ang authorities. Pinalikas ang mga tao sa health center. Pumunta rin ang mga experts sa junkyard ni De Ver. Pagdating nila roon, napakataas din ng radiation reading. Kaya kailangang ilikas si De Ver, ang kanyang pamilya at ibang taong nasa paligid. Tinawagan ng iba't ibang government agency. Ipinaalam din ang nangyayari sa Brazilian National Nuclear Energy Commission, ang ahensyang responsable sa nuclear at radiation safety ng bansa. Pero may malaking problema pa rin. Hindi pa nila alam kung gaano kalayo ang narating ng cesium. May mga pirasong naipasa sa iba't ibang bahay. May contaminated na damit. May mga taong nakasakay sa bus. May mga taong pumunta sa hospital. At may mga taong nakisalamuha sa kanilang pamilya at kaibigan. Kaya kailangan nilang hanapin hindi lang ang radioactive source, kundi pati lahat ng lugar at taong maaaring nadikitan nito. Ginawang pangunahing screening area ang Olympic Stadium sa Goiânia. Doon pinapunta ang mga taong nag-aalala na baka na-expose sila sa radiation. Isa-isa silang sinusuri gamit ang radiation detector. Kapag may nakitang contamination sa katawan o damit, kailangan silang linisin at suriin pa. Ang ibang may mas mataas na exposure ay kailangang dalhin sa hospital. Dito nagsimulang makita ng authorities ang tunay na laki ng problema. Hindi na lamang ito tungkol sa isang junkyard o isang pamilya. Ang maliit na radioactive source na naiwan sa isang abandonadong klinik ay nakarating na sa maraming bahay at maraming tao. At ngayon, kailangan nang malaman ng government kung sino ang ligtas, sino ang contaminated at aling mga lugar sa Goiânia ang kailangang isara at linisin. Habang dumarami ang mga taong pumupunta sa Olympic Stadium para magpasuri, nagsimula ring ayusin ng authorities ang mga taong may contamination. Ang mga may radioactive material sa balat o damit ay pinapaligo at pinapapalit ng damit. Inilalagay naman sa hiwalay na bag ang kanilang suot para hindi na kumalat ang cesium sa ibang tao. Malaking tulong ang simpleng paghuhugas. Sa maraming kaso, malaki ang ibinababa ng radiation sa katawan kapag natanggal ang contaminated na alikabok sa balat at damit. Pero hindi ganoon kadali para sa mga taong nakalunok o nakasinghot ng cesium. Kapag nakapasok na ang cesium sa katawan, hindi na sapat ang simpleng paliligo. Kailangan na silang bantayan at gamutin sa hospital habang unti-unting inilalabas ng katawan ang radioactive material.
Samantala, kailangan ding ligtas na ikulong ang natitirang radioactive source sa health office. Gumamit ang authorities ng mabibigat na materyales para takpan at harangan ang radiation mula sa natitirang bahagi ng cesium source. Pagkatapos nito, malaki ang ibinaba ng radiation level sa lugar. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa mga tao, unti-unti ring nalaman kung sino ang talagang matinding na expose. Sa lahat ng nasuri, 249 people ang nakitaan ng radioactive contamination sa loob o labas ng kanilang katawan. 20 sa kanila ang kinailangang dalhin sa hospital dahil mas malala ang kanilang kondisyon. Marami sa pinakamalalang kaso ang may radiation burns, may namamaga at namumulang balat, may nagkaroon ng paltos, at ang iba nasira ang balat at tissue sa bahagi ng katawan dahil matagal silang nadikit sa cesium. Isa sa pinakamalalang kaso ay ang mga taong direktang humawak o naglagay ng maliliit na piraso ng cesium malapit sa kanilang katawan. Dahil napakalakas ng radyasyon, kahit maliit na piraso lang ang nakadikit ng matagal sa balat ay pwedeng magdulot ng malalim na pinsala. Pero hindi lang physical injuries ang naging problema. Nang mabalitaan ng mga tao sa Guyana na radioactive ang cesium, mabilis ding kumalat ang takot. Maraming residente ang hindi nakakaintindi kung paano kumakalat ang radiation. May ilan ding natakot nang lumapit sa mga taong nalinis na at wala ng radioactive material sa katawan. Lalong lumala ang takot nang mamatay ang 6-year-old na si Leyde Das Neves Ferreira. Si Leyde ang batang nakahawak at nakalunok ng cesium habang kumakain. Matindi ang naging radiation exposure niya at hindi na kinaya ng kanyang katawan. Nang ihahanda na ang kanyang libing, may mga residenteng tumutol dahil natatakot silang baka makontamina ng kanyang katawan ng sementeryo at lupa. Nagkaroon pa ng malaking protesta malapit sa sementeryo. Sa kabila nito, naituloy ang libing gamit ang espesyal na coffin na ginawa para maging ligtas ang paglalagay ng kanyang katawan. Hindi lang si Leyde ang namatay. Kasama sa 4 na namatay dahil sa matinding radiation exposure ang kanyang tiyahin na si Maria Gabriela Ferreira, ang babaeng unang naghinalang ang kumikinang na material ang dahilan ng pagkakasakit ng kanilang pamilya. Namatay din ang 2 lalaking nagtatrabaho sa junkyard na direktang na-expose sa cesium. Lahat ng 4 na namatay ay kabilang sa mga taong nakatanggap ng napakataas na radiation dose. Pero habang ginagamot ang mga biktima, tuloy din ang paghahanap sa contaminated na lugar. Kailangang balikan ng authorities ang bawat bahay, junkyard at lugar na napuntahan ng cesium. Gumamit sila ng radiation detectors para hanapin kahit maliliit na bahagi ng radioactive material. Sa loob ng ilang araw matapos malaman ang tunay na dahilan ng pagkakasakit, natukoy at nakontrol na ang mga pangunahing lugar na pinagmumulan ng radiation. Dahil dito, napigilan ang mas marami pang tao na ma-expose. Pero hindi pa tapos ang problema. Kahit nakontrol na ang pangunahing radioactive source, marami pang bahay, lupa, gamit at basura sa Guyana ang kailangang suriin at linisin. At ang susunod na malaking problema ng Brazil ay kung paano aalisin ang contamination sa lungsod nang hindi na muling kumalat ang cesium. At dito na nagsimula ang malaking clean-up sa Guyana. Hindi sapat na alisin lang ang natitirang cesium. Kailangan ding hanapin kung saan napunta ang radioactive material sa buong lungsod. Gumamit ang authorities ng helicopter na may radiation detector para suriin ang malaking bahagi ng Guyana mula sa himpapawid. May mga sasakyan din na may detectors na umikot sa mga kalsada para maghanap ng mga lugar na may mataas na radiation. Sa pagsusuri, 85 houses ang nakitaan ng malaking contamination. May mga bahay na nalinis gamit ang vacuum, tubig at iba pang paraan para alisin ang radioactive material. Pero may ilang bahay na sobrang contaminated kaya hindi na sapat ang paglilinis. Kaya kinailangang gibain ng 7 bahay at ilang iba pang bahagi ng mga building. Hindi lang bahay ang naapektuhan. May contamination ding nakita sa mga sasakyan, kalsada, tindahan at iba pang public places. Maging mga ordinaryong gamit sa bahay ay kailangang isa-isang suriin. Kapag hindi na kayang linisin ng ligtas ang isang bagay, itinuturing na itong radioactive waste. Kasama rito ang mga damit, furniture, gamit sa bahay at maging mga personal na bagay ng mga pamilya. Para sa mga residente, masakit ang prosesong ito. Hindi lang bahay ang nawawala sa kanila. May mga litrato, laruan at gamit na may personal na halaga na kailangan ding itapon dahil contaminated. Sa kabuuan, around 3,500 cubic meters ng radioactive waste ang nakolekta mula sa cleanup. Napakarami ng naging radioactive waste kahit kaunti lang ang cesium na pinagmulan ng aksidente. Inilagay ang mga contaminated na gamit at basura sa espesyal na containers at dinala sa ligtas na lugar. Pagsapit ng end of December 1987, nalinis na ang mga pangunahing lugar na may radiation.
Pero hindi ibig sabihin nito na tapos na ang problema. Maraming survivor ang patuloy na nagpa-check up dahil baka magkaroon sila ng health problems sa mga susunod na taon. May ilan ding naiwan na may permanenteng pinsala sa balat, kamay at ibang bahagi ng katawan. May isa pang problema, maraming tao ang natakot sa mga residente ng Goiânia at Goiás. Akala ng ilan pwedeng makahawa ang radyasyon tulad ng sakit. Kaya kahit nalinis na ang isang tao at wala ng radioactive material sa katawan o damit, iniiwasan pa rin siya ng iba. May mga lugar ding ayaw tumanggap ng sasakyang galing Goiás. May mga mamimili rin na umiwas sa mga produktong galing doon. Kaya naapektuhan hindi lang ang kalusugan ng mga tao, kundi pati ang negosyo at reputasyon ng lugar. Pero bakit nga ba naiwan ang radioactive machine? Noong 1985, lumipat sa ibang lugar ang cancer treatment clinic. Naiwan sa lumang building ang radiotherapy machine na may radioactive material sa loob. Hindi ito nabantayan at naalis ng maayos. Kaya halos 2 years itong naiwan sa isang building na madaling mapasok. Noong September 1987, nakita ito ng dalawang lalaking naghahanap ng scrap metal. Doon nagsimula ang aksidente. Malaking aral ang Goiânia incident. Pinakita nito na hindi kailangan ng aksidente sa nuclear power plant para magkaroon ng malaking radiation disaster. Kahit isang lumang medical machine ay pwedeng maging napakadelikado kapag naiwan ang radioactive material sa loob nito. Pagkatapos ng aksidente, mas naging mahalaga ang mahigpit na pagbabantay sa radioactive materials na ginagamit sa hospitals, factories at research facilities. Kailangang siguraduhin ng government at mga expert na hindi nawawala o naiiwan ang mga ganitong material. Dahil kapag napagkamalan itong ordinaryong basura o scrap metal, pwedeng mapunta ito sa kamay ng taong walang alam sa panganib. Ganun mismo ang nangyari sa Goiânia. Hindi alam ng mga taong nakakita sa cesium na radioactive pala ito. Para sa kanila, kakaibang kumikinang na material lang ang nakita nila. Pero dahil naiwan at hindi nabantayan ng maayos ang radioactive source, 4 people ang namatay at marami pang iba ang nagkasakit. Kumalat din ang contamination sa maraming bahay at lugar. Kaya ang pinakamahalagang aral sa nangyari sa Goiânia ay simple. Hindi kailangang makita o maamoy ang radiation para maging mapanganib. At ang radioactive material ay kailangang bantayan ng maayos mula sa paggamit nito hanggang sa ligtas na pagtatago o pagtatapon nito. Ang nangyari sa Goiânia, Brazil ay hindi nag-iisang kaso. Sa ibang bahagi ng mundo, may mga radioactive machine din na naiwan, nawala o napunta sa mga taong hindi alam kung gaano ito kadelikado. At sa maraming kaso, pareho ang nangyari. Napagkamalan itong ordinaryong bakal, dinala sa junkyard at binaklas. At bago malaman ng mga tao ang tunay na panganib, may mga na-expose na sa napakalakas na radyasyon. Isa sa pinakamalaking halimbawa nito ay nangyari sa Mexico. Noong 1977, isang hospital sa Ciudad Juarez, Mexico ang bumili ng lumang radiotherapy machine mula sa United States. Tulad ng machine sa Goiânia, ginagamit din ng ganitong equipment para sa paggamot ng cancer. Pero ibang radioactive material ang nasa loob nito. Cobalt-60 ang laman ng machine. Ang cobalt-60 ay isang radioactive material na kayang maglabas ng napakalakas na radiation. Dahil wala pang sapat na kagamitan ng hospital para gamitin ng machine, inilagay muna ito sa storage. Lumipas ang ilang taon at halos nakalimutan na ang machine. Noong 1983 may isang worker na nakakita rito. Alam niyang may halaga ang metal ng machine pero hindi niya alam na may radioactive material sa loob. Kaya kinuha niya ang machine para ibenta bilang scrap metal. Habang dinadala ang machine, nasira ang bahagi na naglalaman ng cobalt-60. May maliliit na radioactive pellets na nahulog sa kalsada. Pero hindi iyon ang pinakamalaking problema. Dinala ang natitirang machine sa junkyard at kalaunan ay napunta ang metal nito sa isang steel factory. Doon isinama ang radioactive material sa mga scrap metal na tinunaw para gumawa ng bagong bakal. Ibig sabihin ang radioactive material ay nahalo sa bagong produktong bakal. Mula sa factory, ipinadala ang mga bakal sa iba't ibang lugar. Ang ilan ay ginawang steel bars na ginagamit bilang pampatibay sa concrete ng mga building at bahay. Hindi pa rin alam ng authorities na may nangyayaring problema. Nagkataon lamang na may isang truck mula Mexico na may dalang contaminated na bakal na dumaan malapit sa Los Alamos National Laboratory sa United States. May radiation detector sa lugar na ito. Biglang tumunog ang alarm ng dumaan ng truck. Doon nagsimula ang investigation, sinundan ng authorities kung saan nanggaling ang bakal. Kalaunan, natuklasan nila na galing ito sa Mexico at may cobalt-60 na nahalo sa metal. Napakalawak na ng problemang kailangang ayusin.
Around 75 people ang nakatanggap ng iba't ibang level ng radiation exposure. May mga steel factory ding kailangang linisin. At higit 800 houses ang natuklasang may radioactive material sa bakal na ginamit sa kanilang construction. Marami sa mga bahay na yon ang kinailangang gibain. Libo-libong tonelada rin ng metal at lupa ang naging radioactive waste. Sa Guyana, kumalat ang cesium dahil hinawakan at ipinasa ng mga tao ang powder. Sa Mexico naman, kumalat ang radioactive material dahil aksidenteng naisama ito sa paggawa ng bagong bakal. Magkaiba ang paraan ng pagkalat pero pareho ang pinagmulan ng problema. Lumipas ang mahigit isang dekada bago muling magkaroon ng kaparehong malaking problema at nangyari naman ito sa Turkey. Noong 1993 may 3 lumang radioactive source mula sa radiotherapy equipment na dapat sana ay ibalik mula Turkey papunta sa kanilang supplier sa United States. Inilagay ang mga ito sa espesyal na containers para sa biyahe pero hindi natuloy ang pagpapadala. Sa halip na iwan ang mga container sa storage sa Ankara, ang capital ng Turkey. Lumipas ang ilang taon. Noong 1998, 2 sa mga container ang dinala sa Istanbul. Inilagay naman ang mga ito sa isang ordinaryong warehouse. Kalaunan, kinailangan ng lugar para sa ibang gamit kaya inilipat ang mga container sa katabing storage area. Pagkatapos ay nagkaroon ng bagong may-ari ang lugar. Hindi alam ng mga bagong may-ari kung ano ang laman ng mga lumang container. Para sa kanila, mukha lang itong mga lumang metal na wala ng gamit. Kaya ibinenta ang mga ito bilang scrap. Napunta ang isa sa mga container sa isang pamilyang nagnenegosyo ng scrap metal. Sinimulan nilang baklasin ang mabigat na container para makuha ang bakal at lead sa loob. Habang binabaklas nila ito, natanggal ang protective cover na humaharang sa radiation. Doon sila direktang na-expose sa cobalt-60 na nasa loob. Hindi nila nakikita ang radiation. Wala ring usok o kakaibang amoy na magsasabi sa kanila na nasa panganib sila. Hindi nagtagal, ilan sa kanila ang nakaramdam ng pagduduwal at nagsimulang magsuka. Pero hindi nila agad naisip na radiation ang dahilan. Inakala nilang maaring nalason sila sa lead o may ibang sakit. Dahil dito nanatili pa ng ilang araw sa junkyard ang radioactive source. Kalaunan lamang napansin ng mga doktor na kakaiba ang sintomas ng mga pasyente. Doon nagsimula ang investigation at paghahanap sa pinagmulan ng radiation. Nahanap ng authorities ang cobalt-60 source at ligtas itong nakuha. 10 adults ang nagkaroon ng radiation sickness dahil sa exposure. Mabuti na lamang at walang namatay sa aksidenteng ito. Noong late 1999 naman, may isang company sa Bangkok na may mga lumang radiotherapy machine. May radioactive cobalt-60 sa loob ng ilan sa mga machine. Inilipat ng company ang mga lumang machine mula sa isang warehouse papunta sa isang lugar na hindi maayos ang security. Dahil hindi mahigpit ang bantay, may ilang tao na nakapasok at nakakuha ng isa sa mga bahagi ng radiotherapy machine. Noong January 2000, sinimulan nilang baklasin ang machine. May radiation warning symbol sa equipment, pero hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng simbolo. May warning din na nakasulat sa machine pero hindi rin nila naintindihan ang nakasulat. Kaya nagpatuloy sila sa pagbabaklas. Kalaunan dinala nila ang mabigat na bahagi ng machine sa isang junkyard sa Samut Prakan, isang province malapit sa Bangkok. Doon sinubukan ng isang junkyard worker na putulin ng metal gamit ang torch. Habang binabaklas ang machine, nahulog mula sa loob ang maliit na radioactive source. Hindi ito napansin ng mga worker. Mukha lang itong maliit na piraso ng metal. Pero dahil wala na ang makapal na protective cover sa paligid nito, napakalakas na ng radiation na lumalabas. Patuloy na nagtrabaho ang mga tao malapit sa source nang hindi nila alam na na-expose na sila. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magkasakit ang ilan. May panghihina, pagsusuka at iba pang sintomas na maaaring dulot ng mataas na radiation exposure. Nang makita ng mga doktor ang kondisyon ng mga pasyente, naghinala silang maaaring radiation ng dahilan. Doon lamang nalaman ng authorities na may nawawalang radioactive source. Pumunta ang radiation experts sa junkyard. Pero mahirap hanapin ng source dahil nakahalo ito sa napakaraming scrap metal. Gumamit sila ng radiation detectors hanggang matukoy kung nasaan ang cobalt-60. Nang makita nila ito, inilagay agad sa ligtas na container. Pero huli na para sa ilan sa mga taong matagal na nasa paligid nito. 10 people ang nakatanggap ng mataas na radiation exposure. 3 junkyard workers ang namatay sa loob ng 2 months dahil sa matinding pinsalang dulot ng radiation. Ang aksidente sa Thailand ay muling nagpakita ng parehong problema. Kahit may warning sign ng isang radioactive machine, walang silbi ang warning kung hindi naiintindihan ng taong makakakita rito kung ano ang ibig sabihin nito. Pero hindi lang mga lumang medical machine ang pwedeng pagmulan ng ganitong aksidente.
May isang kaso pa sa Estonia na nagsimula mismo sa isang lugar na ginawa para paglagyan ng radioactive waste. Noong 1994, may radioactive waste facility sa Tamiku, Estonia. Ang Estonia ay isang maliit na bansa sa Northern Europe. Dito dinadala ang ilang radioactive waste mula sa hospitals, research facilities at industries ng bansa. Pero nung panahong yun may problema sa security ng Tamiku facility. Mahina ang ilang bakod at hindi sapat ang proteksyon sa ilang bahagi ng lugar. Noong Oktubre 21, 1994, tatlong magkakapatid na lalaki ang ilegal na pumasok sa facility. Nagpunta sila roon para kumuha ng metal na maaari nilang ibenta. Habang naghahanap sila, may nakita silang metal container. Hindi nila alam na may radioactive source sa loob nito. Habang inaalis nila ang container, nahulog ang maliit na radioactive source. Pinulot ito ng isa sa mga lalaki. Dahil maliit lamang ito, inilagay niya sa kanyang bulsa at dinala pa uwi sa village ng Kiisa. Hindi niya alam na cesium-137 pala ang dala niya. Habang nasa bulsa niya ang source, napakalapit nito sa kanyang katawan. Ibig sabihin, direktang tinatamaan ng napakalakas na radyasyon ang kanyang hita at katawan. Makalipas lamang ang ilang oras, nagsimula siyang makaramdam ng matinding sakit at pagsusuka. Dinala siya kalaunan sa hospital. Pero hindi niya sinabi sa doctors na galing siya sa radioactive waste facility. Ang sinabi niya ay nasugatan siya habang nagtatrabaho. Dahil dito hindi agad naisip ng doctors na radiation ang dahilan. Noong Nobyembre 2, 1974 namatay ang lalaki. Pero hindi pa rin alam noon na radioactive source ang tunay na dahilan ng kanyang malalang kondisyon. Samantala, naiwan sa bahay ang maliit na cesium source. Kasama sa bahay ang kanyang asawa, stepson at matandang kamag-anak. Ang stepson niya ay nakahawak din sa source. Kalaunan nagkaroon ng matinding sugat sa kanyang mga kamay. Noong November 17, dinala ang bata sa hospital. Dito napansin ng doktor na ang sugat ay mukhang pinsalang dulot ng radiation. Agad na tinawagan ng authorities. Pumunta ang Estonian Rescue Board sa bahay at gumamit ng radiation detectors. Doon nila nakita na napakataas ng radiation level sa paligid. Pinalikas ang mga kalapit na bahay habang hinahanap at kinukuha ang radioactive source. Noong Nobyembre 18, ligtas na nakuha ang cesium at ibinalik sa radioactive waste facility. Doon lamang nabuo ang buong kwento. Ang maliit na bagay na inilagay ng lalaki sa kanyang bulsa ang dahilan ng kanyang pagkamatay at pagkakasakit ng ibang miyembro ng pamilya. Magkakaiba ang Mexico, Turkey, Thailand at Estonia. Magkakaiba rin ang eksaktong radioactive material at paraan kung paano nagsimula ang bawat aksidente. Pero pare-pareho ang mahalagang problema. May radioactive source na nawala sa tamang kontrol. May taong nakakita rito na hindi alam kung ano yun. At dahil mukhang ordinaryong metal lang ang equipment, nahawakan, nabaklas o naibenta ito bilang scrap. Dito makikita kung bakit napakahalaga ng pagbabantay sa radioactive materials kahit tapos na itong gamitin. Hindi pwedeng iwan lang ang isang lumang radiotherapy machine sa warehouse. Hindi rin pwedeng ituring na ordinaryong basura ang radioactive equipment. Hanggat may radioactive source sa loob, maaari pa rin itong maging mapanganib kahit ilang taon nang hindi ginagamit ang machine. At ito ang malaking pagkakapareho ng mga aksidenteng ito sa nangyari sa Guyana. Hindi nagsimula ang mga sakuna dahil may nuclear reactor na sumabog. Nagsimula ang mga ito dahil may maliit na radioactive source na napunta sa maling lugar at sa mga taong walang kaalam-alam kung ano ang hawak nila. Kaya matapos ang mga ganitong aksidente, mas binigyang pansin ng maraming bansa at ng International Atomic Energy Agency ang maayos na paglista, pagbabantay, paglipat at pagtatapon ng radioactive sources. Ang simpleng goal ay huwag hayaang mawalan ng may responsable sa isang radioactive source. Dahil kapag nawala ang kontrol dito, maaring isang junkyard worker, ordinaryong pamilya, o taong naghahanap lamang ng scrap metal ang unang makakita rito. At tulad ng ipinakita ng Mexico, Turkey, Thailand at Estonia, minsan sapat na ang isang maliit na piraso ng radioactive material para magsimula ng problemang makakaapekto sa maraming tao.